Naputol naman ulit kasi every 10 minutes napuputol, ano. Yan. So, sa Kolosas naman, tingnan natin. Sabi dito ni Pablo pa rin, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksin ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Kristuan na spiritual, ano? Naging spiritual ka na eh. So, magitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Oo. Diba, kung tayo binautismuhan, ang ilulubog tayo sa tubig, yun ay simbolo ng Kanyang kamatayan. At paghahaw natin, simbolo rin ng Kanyang muling pagkabuhay. Yan, muli rin tayong nabuhay kasama niya, ni Jesus Christ. Yan. So, ang tawag dyan ay born again. Ano? So, wala na yun. Ano? Yung mga alituntunin na yun. Yan. Tinig pa. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin na yun. Itong lahat, pinawalang bisa. Ano bang mga alituntunin kanina? Yun naman pinag-aralan natin, di ba? Bawal ka ganito, mamaya. Laban sa atin. Yung mga alituntunan na laban sa atin, pinawalang bisa ni Jesus Christ. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Yun. Kung dati, papatayin ka, hindi na. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipakusiya sa krus. O, kita mo? Sana yun. Ipakusiya sa krus. Pinako na rin yun sa krus, yung lahat na yun, mga alituntunin. Ano pa? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Yan ang tagumpay ni Jesus Christ. So, buhay si Jesus Christ, purihin natin siya dahil sa kanyang pagbabayad sala. Nalupig niya at tinanggal niya yung mga alituntunin na yun na binigay niya sa pamamagitan ni Moises. No? Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain, inumin, tungkol sa mga kapistahan at bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. O ay, ito na nga eh. Kaya huwag na tayong papasakop na sa mga alituntunin na yun. Ano bang alituntunin yun? Yung kailangan pagdating ng alas 6, tigil ka na, no? Hanggang paglubog ng araw, hanggang lumubog ng araw. Diba? Ganon yung mga alituntunin. Bawal kang maglakad, bawal ano. Wala na yun, ano? Dahil ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating. Ayun, dito anino lang eh. Hindi yan realidad eh. Anino lang. It is just shadow. Dito sa English ito shadow, no? Colossians. Nagbubukas na ba? Ito nagbukas na, no? So natin yung Colossians chapter 2 verse 17. Tingnan natin na. Ito, anong Biblia ang gawin natin? King James ito, Bible Gateway, Bible.com. Kahit saan dyan? O, New English Version. Ito, Standard Version. O, tingnan natin. Colossians, yung kanina. Colossians chapter 17. Yan na siya. 17. Oh, lumagpas na. So, these are the shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Ayun, ito mga shadow raw. Ito yung mga ano na yun, yung let no one pass judgment on you in questions of food. Bawal kumain ito, bawal kumain yan. Wala na yun din mo. Kasi ito nga ay anino lang eh. Ang totoo niyan, pina-practice lang sila noon kasi nga sila galing, sinabi ko, galing nga sila sa Ehipto, no? Sa paganismong bansa. So, hindi sila marunong sumunod sa batas ng Diyos. Kaya pina-practice nila. Bakit? Sa pagkain.
at least 3 times maalala nila yung kautusan, ano. Ang iba nga meron pa silang mga bracelet, may ano pa sa ulo, no, para maalala nila hanggang matuto sila sumunod. So they were given lower law, yung mababang batas, ano, yung mga the law of performances. Halimbawa noon hindi ka pwede wala nang pagsisisi noon, di ba? Wala pang pagsisisi noon. Para may ikaw magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan mo, pupunta ka lang tuwing may isang taon yun na tinatawag the Feast of the Tabernacle ba yun? Ano? Sabi niya, punta kayo doon. Kung ikaw ay mapira, pwede ka magbili ng ram o yung mga yung baka o ano pa ba doon. Kung medyo mahirap ka lang, pobre ka, pwede na yung kalapati. Kapalit ng iyong kasalanan. At dadalhin nyo ng pinakapunong pari doon sa pinakaloob-loobang the Holy of Holies, ang pinakabanal-banalang kwarto. Doon niya inaalay yun, yung dugo, kapalit ng iyong kasalanan. Atonement ang tawag doon, Day of Atonement. At naalala nyo ba ng ipako si Jesus Christ? Kasi yung kwarto na yan, yung room ng kabanal-banalan, yung pinunong pari lang ang pwedeng pumasok dyan, isang bisis sa isang taon. Diba? Hindi yun pwede makita ng sinuman. Mayroon niyang tilon, ano, na nakatago yun. Kasi banal ngayon kabanal-banalan. Pinakabanal, may mga banal dyan, yun ang pinakabanal, ano, na lugar. At nung si Jesus Christ pinako siya sa krus at malagutan siya ng hininga, alam mo ba na yun ay napunit. Napunit yun from top to the bottom. Yan, patunay lang na tapos na nga yung mga alituntunin na yun. Kaya sabi ni Jesus Christ, it is finished. Ano? Tapos na yan, yung batas ni Moises. Wala na yan. So, sana tayo. So, wag na natin yan dahil yun ay anino lang. Ang katotohanan ay si Jesus Christ, siya yung reality. Siya ang katuparan ng lahat ng ito. Yan. Wala na yun. Sunod, huwag kayong magpapatangay sa mga napapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Ayan, ano to? Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan ng buong katawan. Kasi ang gusto nila, doon pa rin sila sa Biblia. Hindi doon sila pa rin kung ano nakasulat doon. Hindi sila magpasakop kay Jesus Christ. Magpasakop na tayo si Jesus Christ. Nakaugnay sa Kanya ang mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kautusan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad ng ninanais ng Diyos. So, si Jesus Christ talaga, siya, no? Oo, hindi na yun yung batas pa ni Moises. Namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Ayan, lusas bali, ano? Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon? Mga halimbawa lang. Huwag kakain yan, huwag wala na. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na uubos kapag ginagamit. Yan. Sa kanyuan, parang ang ayon sa karunungan ang ganoong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Wala na yan. Ang araw ng Panginoon, di ba? Nung sa Revelation chapter 1, I was in the Lord's Day. No? Ako'y sa araw ng Panginoon. Ano ba ang araw ng Panginoon? Ito siyempre yung araw na kung saan siya ay muling nabuhay. Yan, di ba? At anong araw ba yun? Linggo, di ba? Alam natin hindi natin kailangan hanapin sa scripture kasi lahat yan ay alam ng mga tao, ng mga Christian. Ang layunin ng Sabat. Ano ba ang layunin ng Sabat sa panahon natin? Itinuro ni Jesus na ang araw ng Sabat ay ginawa para sa ating kapakinabangan. Yun. Ang layunin ng Sabat ay bigyan tayo ng tiyak na araw sa loob ng isang linggo upang maituon ang ating kaisipan at gawain sa Diyos. Hindi ito araw ng pamamahinga lamang sa gawain. Ito ay sagradong araw na dapat gugulin sa pagsamba at paggalang. Yun. So kung ang utos noon, wala kang ibang gagawin,